Di ano niya Mr. Maravillas, susurrender na si Saldico. Hindi man sinabi na susurrender na. Pero ang sabi, parang gustong makipag-dialogue. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, no? Ewan ko ngayon kung open pa sa dialogue yung ating Pangulo. Kasi may mga feelers daw. But anyway, ibigay ko sa inyo mga kababayan itong balitang ito. Kalalabas pa lang na balita. So ito yung balita mga kababayan released by GMA News Online. Sabi diyan, ito yung interview mga kababayan ng News 5. Huwag niyo akong subukan. Ito ang naging matapang na babala ni Batangas 1st District Representative Leandro Liviste sa mga anyay nasa likod ng mga gawa-gawang issue laban sa kanya. Yan bang sa kinasangkutan niya mga kababayan na ghost solar. Pag daw siyang subukan, dito, pakinggan natin yung kanyang Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ito po mga kababayan si Dante Maravillas. Ito na yung pinaka-latest na balita tungkol kay dating Bicol Party List Representative Saldico na ang sabi, nagpadala na po ng feelers sa ilang kaparian. Sabi dito ni Secretary John B. Crimolia po ng DILG. Saldico reportedly sent feelers to priest. Di niya Mr. Maravillas, susurrender na si Saldico. Hindi man sinabi na susurrender na. Pero ang sabi, parang gustong makipag-dialogue. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, no, mag-guest tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Noong December, na-invite tayo ni Mr. Leslie Bocobo sa kanyang programang Leslie Bocobo Live. Iningad tayo mga kababayan na kasi si Saldico, kababayan ko, taga Legazpi, nasa kabilang barangay lang namin po. Isabi sa akin Leslie Bocobo, ano niya yung ma-advise mo sa kababayan mo? Sabi ko, kung nakikinig ngayon si kabayang Saldico, sana pinakinggan niya noon yung panawagan ng ating Pangulong Bongbong. Napakaganda yung sabi ng ating Pangulo doon sa mga sangkot na mga contractors, yung mga ghost projects anya, mga projects na hindi ninyo ginawa, gawin ninyo anya. Yung mga substandard, ayusin ninyo. Pwede niya tayo mag-usap, pero at no cost to the government. Iyan nangyari mga kababayan, siguro may nagsulsul kay Saldico, biglang naglabas mga kababayan ng series of videos. Inaakusa na mismo yung ating Pangulong Bongbong. Ewan ko ngayon kung open pa sa dialogue yung ating Pangulo. Kasi may mga feelers daw. But anyway, ibigay ko sa inyo mga kababayan itong balitang ito. Kalalabas pa lang na balita. So ito yung balita mga kababayan released by GMA News Online. Sabi diyan, Interior Secretary John B. Crimolia said that former Bicol Party List Representative Saldico, who is facing an arrest warrant over anomalous flood control project, has allegedly sent feelers to priest for a dialogue, according to June Veneracion's report on Super Radio DCWB. So dialogue pala, gusto makipag-usap, kaya lang baka may iba gustong ipakiusap. Kaya sabi po ni Crimolia, siyempre, we take them seriously anya. Yung gustong makipag-dialogue, kakausapin namin yan. Pero kung bribe, iwag na. Sabi po ni John B. Crimolia. Diba? Kasi po, una, may sinabi yung magkapatid na Rimulya, si Boying Rimulya, at saka si John B. May gusto daw na mag-bribe sa kanila. 2 billion yata yon. Rimulya bears alleged 2 billion bribe from congressman contractor in flood control scandal para daw i-silence yung investigation sa anomalous flood control projects. So gusto daw silang suhulan, 2 billion, tig 1 billion siguro sila. Pero I think iba man na contractor yon at congressman. Hindi man yata si Saldico. Parang yung taga doon sa Baguio, Cordillera Region. Tama, congressman contractor based in Luzon. Ay sa bagay, Luzon, congressman based in Luzon. Si Saldico, taga Luzon din. 1 billion came from congressman contractor based in Luzon. The second attempt, also worth 1 billion, allegedly made just 3 days ago by contractor reportedly based in Visayas naman. Para daw, hindi na ituloy yung mga investigasyon sa flood control. Hindi man niya pinangalanan kung sino. O ngayon, ang sabi, si Saldico gusto makipag-dialogue. So sabi dito sa balita, yung feelers daw ni Saldico have yet to divulge kung bakit
he is seeking a meeting. Dialogue pa lang yung hinahanap niya. Pero sabi ni Remulla, this was not verified and the information was only passed through word of mouth anya. Parang ang sabi pa lang, sinabi ng kaibigan na pinaparating. So yun mga kababayan ang latest na balita tungkol kay Saldico na ang sabi may feelers na gustong makipag-dialogue daw pero hindi pa klarado kung ang sadya niya tungkol sa kanyang possible surrender kasi may warrant of arrest na mga kababayan si Saldico. So anyway, abangan na lang natin mga kababayan yung mga susunod na developments ng balitang yan. Ngayon, sa iba pang balita, dito naman tayo sa mga papreskon po at mga post. Sige naman po ang post ni DDS Congressman Leandro Leviste. Kanina, left and right na naman po yung interview. Noong Monday, kasama siya sa imbitado ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ting Lacson. And afterwards, nag-release mga kababayan si Leandro Leviste ng sinasabi niyang parte daw ng Cabral Files. At sinundan na series of interviews. Siyempre, pinagpipistan ngayon si Leviste ng mainstream media para malaman kung ano yung kanyang papaputukin na mga kwento. Kung ito ba explosive o the usual pabitin-bitin na kwento. Kasi sabi ni Leandro Leviste, wag ninyo anya kung papatayin. Kasi pag pinatay ninyo ako, lalabas anya yung lahat ng totoo. Ito yung nilabas mga kababayan naman na post, bagong post ni Leviste. Nilabas ni Leandro Leviste ang umano'y listahan ng top contractors ng DPWH projects mula sa unprogrammed appropriation na umaabot sa 213 billion budget noong 2023 at 2024. Talagang ang target lang niya yung present administration. Wala siyang nilalabas sa previous administration. Alatado mga kababayan. Sa 2024, nilipat ang 167 billion mula sa PhilHealth at PDIC para sa UA ayon kay Leviste. Ang pumili ng mga UA projects ay hindi ang Kongreso kundi ang ekotibo at maraming unprogrammed appropriations project ang substandard at overpriced. Kaya ang tanong, sino ang mga proponent na nakinabang sa mga unprogrammed appropriations project? Dagdag ng kongresista sa kanyang social media post. Unang-una, paano niya nalaman mga kababayan na substandard and overpriced? Yung awak niya, dokumento lang, wala pa man siyang ginawang site inspection. Di ba? Nag-ikot ba siya? Tulad ng ICI, talagang pinuntahan kung saan yung mga location ng mga projects. Siya po, nag-iikot lang siya mga kababayan sa mga news outlets at post siya lang ng post mga kababayan. Paano niya nalaman na overpriced at saka substandard? Pinuntahan niya yung site. But anyway, patulan lang natin mga kababayan yung kanyang kwento. Ayan pinost niya yung mga top contractors. Number 1, SunWest Incorporated ni Saldico, 11 billion. Tapos may high-tone pa dito. Sa kapatid naman ito ni Saldico, si Kitoko. Yan mga kilala dito na nabanggit na ng ating Pangulo. Legacy Construction, Silver Wolves, Top Notch Catalyst, QM Builders. Ito yung mga nabanggit ng ating Pangulo. Ayan na nasabi dyan. Top contractors for DPWH projects funded by unprogrammed appropriations. Ayan ang post mga kababayan ni Leandro Leviste. Sabay pa-interview mga kababayan sa DCNN, ANC, Net25, News 5, kung ano-anong mga news outlets. Nag-ikot na naman po siya, si Leandro Leviste at nagbanta pa, huwag niyo anya akong subukan para nang si Erap Estrada. Ito yung interview mga kababayan ng News 5. Huwag niyo akong subukan. Ito ang naging matapang na babala ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa mga anyay nasa likod ng mga gawa-gawang issue laban sa kanya. Yan bang sa kinasangkutan niya mga kababayan na ghost solar. Pag daw siyang subukan, ito, pakinggan natin yung kanyang babala. Na tumahimik ako tungkol dito at titigil na rin ang mga atake sa akin. Pero, nasa kanila, kung gusto nila na tuloy-tuloy ako na maglabas ng impormasyon at baka ang mga kasama nila ay matatamaan. Pero kung ako ay pumili, personally, nag-enjoy ako sa mga ginagawa ko. Nag-enjoy daw siya? Siyempre, napapatunayan din na may mga natatamaan sa mga sinasabi ko. At
I'm not addressing this to the media, I'm addressing it to others who might be listening online. Ako po ay nakarating dito dahil kinakalculate ko ang mga ginagawa ko. Alam ko na walang mahanap na tunay na butas sa akin. Wala akong itinatago at hindi ako kayang gawan ng credible na kaso. Kung meron man magawang anumang credible na kaso sa akin, hindi ako haharap ng ganito sa inyo ngayon. At kung may mga pipilit na gumawa ng anumang hindi totoong mga aligasyon laban sa akin at tutuloy-tuloy pa ito, tutuloy-tuloy pa ang aking mga pagsasagot at pagharap sa media at baka ang mga susunod kong ilalabas pa dahil sa airtime na ibinibigay nyo sa akin ang ikababagsak pa ng administrasyong ito. Kaya nasa Nagbanta inyo na nababagsak kung gusto yung nyong administrasyon. tuloy-tuloy na gumawa ng mga istorya tungkol sa akin kasi baka alam nyo ano ang kaya kong gawin pa, baka ito pa ang magiging ikababagsak ninyo. So yan po yung kanyang pag-iikot sa mainstream media. May babala na siya. Baka niya ito na yung ikakabagsak ng administrasyon. Mismo mga kababayan, si Marcoleta na isang DDS senator na kalyado niya, doon naman po sa kanyang mga pinagsasabi. Ngayon sabi ni Marcoleta doon sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, I don't think he, referring to Representative Leandro Liviste, is competent because he is not part of DPWH. He is not even a staff of DPWH. He has nothing to do with the preparation of the entries, the consolidation of the reports. He has no personality to testify. Kalyado na niya yan, mga kababayan, doon sa mga pinagsasabi ni Liviste. Ito, pakinggan ninyo yung sinabi ni Marcoleta sa hearing ng Senate Blue Ribbon. Yan. If the good congressman will be the one to identify or talk about the contents of the files, I don't think he is competent because he is not part of the BWH. He is not even a staff of the BWH. It has nothing to do with the preparation of the entries, the consolidation of the reports. We'd like to recognize the Honorable Congressman from the 1st District of Batangas, Congressman Leandro. What can you share with the committee? Oh, thank you very much, Mr. Chair. I would be glad to answer any questions that you might have, specifically on the contents of the Cabral files. I also understand that DPWH is here, so perhaps they would be also well positioned to lead the discussion. But with Secretary Manny Bonoan here also, I believe this is a great opportunity to learn more about how the system of the budget allocations have worked. And I have here a printout of the list of over 17,000 projects, and they are actually divided into 12 major tags. Mr. Chair, it would be worth reading the major tags. There is a allocable of 401.3 billion, BNI 10 of 6 billion, BIP on top of 33.4 billion, Senti 2025 of 100 billion, F1 of 10 billion, N1 Prio 1 of 20 billion, non-allocable of 61.5 billion, OPESAP of 8 billion, OT2 of 21.27 billion, Sandy of 14 billion, Senators of 20.5 billion, and SMB/others Kasama yung of mga senador. 25.6 billion. This is based, sir, on the copy that I obtained as well as another copy that I have seen that was separately obtained from the DPWH. Yeah. May we ask the DPWH, are you familiar with the documents read out by Congressman Liviste? No, Mr. Chair. We have no copy of. If you're shown a copy, can you attest to the authenticity of the document? Page, pakibigay nga isang kopya sa kay Undersecretary Bernabe.
This is just a printout po. Mr. Chair, if I may also call in Yusek Nick Conti from our planning service. Please take your seat. Hindi man siya authenticated po. Dyan sa Congressman, no? Para lang makita natin kung properly authenticated ng DPWH. The members can ask questions while waiting for the DPWH to examine the documents. Mr. Chair, while the DPWH is also here, we also have the budget per district summary, which was also obtained from them that maybe the page can also give them. Mr. Chair, yeah, we are comparing the documents now, and what we have is the second batch of documents pertaining to the district allocations budget allocations per district. As to the first set of files given to us, we have no personal knowledge of these Can you files. make a quick perusal para ma-determine nyo alin ba dyan yung pwede nyo agad na masabing ang source talaga DPWH at masabi nyo hindi yung iba? Kung hindi naman, we can you can do it at a later date, ano? Kung gusto nyo iuwi Mr. Chair, ito pong pangalawang set of files, we can validate. Ito po yung hawak ko ngayon. Ito pong first set, we will have to look into this. But I would Hindi siya authenticated po, surmise baka ito po yung validated. galing sa computer ni late Undersecretary Cabral. So yung second batch, we can allow him to proceed, ano? To Yes, Mr. Chair. digest o kaya iparinig sa atin sa public hearing na ito kung ano yung nilalaman. Yung second batch daw, okay lang. Mr. Chair, yung second batch actually na-post na rin sa Facebook noong Disyembre at summary lang naman po. No, I'm referring to the Blue Ribbon Committee records. Yung Facebook, hindi naman pwedeng gawin record ng Blue Ribbon. So you can discuss the second batch of documents if you wish. If not, then it's okay. So we can I'd be happy to answer any questions na lang that you may have po. But may I also add, Mr. Chair, that Mr. Chair, Mr. Chair, if the good congressman will be the one to identify or talk about the contents of the files, I don't think he is competent because he is not part of the PWH. He is not even a staff of the PWH. He has nothing to do with the preparation of the entries, the consolidation of the reports. He has no personality to testify. I think what he can testify is limited only on how he was able to obtain the files from the PWH, particularly from the office of Yusek Cabral. At least from legal standpoint, it is not proper for the congressman to identify or make any explanation as to the contents of the files. He will be incompetent. First of all, I don't think these files which he got has been authenticated by the DPWH. As I can see, they are refusing to render the authentication. then na-authenticate nila yung second batch. Yun ang nire-refer ko na pwedeng i-discuss based on his own analysis. Yes. Yung second batch that he submitted, authenticated na. So, yes, Mr. Chair, that is one I would like to ask them. How do you authenticate? Is this a public record or a private record? This is of public record, Mr. Chair. This is a how do summary you, of... kasi under the law, ang authenticate lang doon sa inano ng Supreme Court sa rules ng electronic evidence, mga private documents lang. Considering, Mr. Chair, that these are public documents, will you please tell us the manner by which you identify or authenticate public documents? Mr. Chair, we are just authenticating that these documents emanated from the DPWH. These summaries of Wala ba siyang considering that these are digital records, wala bang digital signature? Yun lang, pag meron digital signature by any way, I think the committee will accept it. walang digital signature, Mr. Chair. Wala. However, we have knowledge of the The ownership digital of this. signature, hindi naman yung signature talaga eh. There are various ways by which these documents can be categorized as having digitally signed.
not necessarily the signature of whoever is the custodian of that document. You understand? Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, the Vice Di ba? Maging si Marcolita po, hindi kumbinsido. Kalyado na niya. Hindi man po authenticated. Yan o. It has nothing to do with the preparation of the entries. The consolidation of the reports. He has no personality to testify. Sa kabaga, yung mga pinagsasabi po ni Libiste, walang bigat kasi hindi man authenticated po yung sinasabi niyang Cabral file. Yung files na yun, puwersahan niyang kinuha. Pagkatapos, nilabas niya kung kailan patay na si Cabral. Diba? Kaduda-duda, mga kababayan. But anyway, hayaan natin siya na dumaldal. Kasi diba may kasabihan, more talk, more mistakes. Yan ang gusto niya. More talk, more mistakes. Malamang sa susunod na araw, magkabuhol-buhol ang kanyang buhay sa kakadaldal niya tulad ni Kiko Barsaga. Nagkabuhol-buhol po mga kababayan ng buhay ni Kiko Barsaga. Biglang nag-public apology, patong-patong na kaso na ngayon. Inandad siya ng kaso. Tighted-lighted. Anyway, yan man lang po mga kababayan ng mga developments ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kaso. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mix fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, pack with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.